Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na weekly reading for August 11 hanggang August 17. So Scorpio, kwentuhan lang tayo kung ano mga ganap para sa inyo sa mga petsa na yan. So upo na, sit back, relax, and enjoy our reading. And use your intuition, Scorpio, ha, para makuha mo yung para sa'yo. So Scorpio, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakas ang isang tanong, you can ask that at the end of our reading, ha. Sa isip lang, huwag mo susulat sa baba. Sekreto lang natin yan. So antabayanan nyo po yan at the end, okay? So, Scorpio, thank you again for all of your donations po, ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you po for your generosity, for your kindness, for your love po sa ating channel. Every time na meron po tayong free reading dito po sa James Tarot PH. Lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong pag-uusap tungkol sa inyong kapalaran sa linggong ito, no? So, Scorpio, i-follow nyo rin po ako sa Facebook at James Tarot PH. See you there. So, ano naghihintay sa inyo ngayong buong August 11 to 17? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the World card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Tower card. Yes. In the area of what you need, you have the Knight of Wands. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Seven of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, you have the King of Cups. Beautiful. Napakaganda nito. This is lovely. In the area of your challenge for the week, you have the Hanged Man. In the area of your fortune, you have the Page of Pentacles. Yes. Something new is coming. May bagong blessing na papasok sa'yo. Congratulations sa'yo, Scorpio. In the area of your divine messages, you have the Sun card. Yes, happiness. Pag lumalabas si Sun, totally, this is a happy reading for you. So, congratulations. In the area of your outcome, ito yun, ano kaya yan mamaya? Sabay-sabay ito siyang bubuksan. Pare-pareho tayo mabubulaga ako ano yan mamaya. Later on, we will answer that. So, bago natin basahin ang full spread mo, ano muna ang lingering energy in your background, you have the Three of Swords. Okay, Scorpio, alam ko pagod na pagod ka na. Malungkot ka siguro. Sugatan, durog na durog ang puso mo. Nag-fail ka o kaya ikaw ay na-reject. Meron sa inyo natanggal sa trabaho o di kaya ay naghahanap ng trabaho pero hanggang ngayon wala pa rin, no? Pila ka ng pila, naghihintay ka sa text or tawag or calls, humihina ng iyong pag-asa. Meron naman sa inyo nahiwalay sa relasyon, ano? Nakita ko na parang this is a moment of realization para sa inyo. Meron sa inyo ganyan na parang nakita ko na parang kinikilala mo na yung pain, kinikilala mo na yung nangyari, kinikilala mo na yung naganap. And you're on the path of rising up. Okay? Kasi pag lumalabas po si Three of Swords, this is a guaranteed na ikaw ay naghihilom na. Patungo ka na sa moment of really clear path. No, siguro ngayon medyo mahirap, nakakatakot, meron din sa inyo wala pang pag-asa o wala pang kalakasan na sumubok ulit. Pero nasa path ka na doon ng paghilom. Ito na yung panahon na paghilumin ng puso mo, paghilumin ang iyong nararamdaman, ang iyong isip at puso't kaluluwa na bumangon ulit. Parang sabi ng spirits mo, oh, bangon na tayo. Ito na yung moment do sa teleserye na revenge plot na. Okay? Ito na yung moment na babalik kasi Marimar, magiging Belly Aldama na siya. O babalik na si Amor Powers, parang ganyan. So, this is a moment of talagang pagtaas ng iyong buhay, pagbalik do sa mga bagay na nawala sa'yo, at pagkuha muli nung tapang, confidence at tibay na loob na dati nadurog sa mga bagay na pinagdurugan mo dati. Ngayon, sabi ng spirits mo, time na, Scorpio, bangon na tayo, bangon na. Wala tayong time para maging malungkot at umiyak at yung eyeliner ay tumulo sa iyong mga mata. Hindi. Kailangan bangon lagi. No, ikaw ay matapang, Scorpio, ikaw ay very stubborn. Ika nga, madalas kang misinterpret o misunderstood ng mga tao sa paligid mo. Ito yung pagkakataon talagang ilaban mo to. Patunayan mo kung sino talaga si totoong Scorpio, okay? Bangon, laban. Kung ikaw mismo ay nakakaramdam pa ng sakit, nakakaramdam pa ng pain, feeling mo talunan ka pa rin o feeling mo nasa baba ka pa rin, o dapat hindi yan na maging rason para maratili dyan. Okay? Maraming mga bagay ang naghihintay sa inyo, hindi na ako makapaghintay na sabihin, pero ito, panghuling salita sa background energy mo, dapat yung pain hindi makahadlang para lalo kang lumaban. Para lumakas ka, okay? Gamitin mo to bilang fuel, bilang gasolina para magdire-diretso ka. I know, sugatan ka ngayon, may bubog, may galos, may salubsob, di ba? Ang sakat-sakat to salubsob sa kamay ng kahoy, napaka-hapdi nun, pero kakayanin mo. Malalagpasan mo ito. Nakita ko temporary lang ito. Temporary pain, temporary sorrow, makakabangon ka ulit. Okay? So yan ang sa background mo, the will to fight
more and more so, especially today, okay? At the center, eto ka, with a world card, malapit ka na talaga maghilom. Kasabi ko sa iyo kanina, this is a path for you to really mend your broken heart, gamutin yung naghihilom na nasugat talaga, na parang totally kung konting scratches na lang natitira, takpan mo na para peklat na lang. Yung peklat na yan yung katibayan na lumaban ka. Natalo ka man, yes. Nasaktan ka man, yes. Pero parte yan ng buhay mo. Parte yan ng pagkatao mo. At magiging, nagkasad kanina, gasolina mo para lumaban pa ulit sa buhay. Okay? With the world card here, yes, patapos na. This is a completion of the pain. Completion of what happened. At isasara mo na siya. Lalagyan mo na ng kadado, lalagyan mo pa ng kadena, tapos lalagyan mo pa ng mighty band. Okay? Isasara mo na yung past. Whether this is a past relationship, or this is a past endeavor, mga pangarap na walang pinutunguhan, mga trabaho na pilit mong ginawa, mga goals na pilit mong pinagsumikapang kunin pero nag-fall short ka o may nangyaring problema, halimbawa ikaw ang nagkaroon ng problema doon o kasalanan mo o kasalanan ng ibang tao, panahon na para kalimutan yun. Sabihin mo, okay, siguro nga hindi para sa akin yun. Siguro nga hindi yun nakatadhana for me kasi iniingatan ako ni God at pinapunta niya ako sa ibang direksyon. Maaring yun ang nangyari. Maaring this is God's redirection because He wants to protect you. Nasaktan ka man doon, nadurog man ang puso mo doon, meron sa inyo halos hindi na makalabas ng kwarto at iyak ng iyak. Pero isipin mo na lang, mabuti nang masaktan ako today kaysa tumagal pa to ng panghabang buhay o tumagal pa to at magkaroon pa ng komplikasyon at mas lumaki pa. Baka doon baka mahirapan ka pa doon pag umabot pa sa ganun. Ngayon, sabihin mo na lang, mabuting naganap na now kaysa mahirapan pa ako the next year o next 5 years o next 10 years, no? God is really pulling you away. Hinihila ka niya paalis doon. Yes, siguro masakit kasi gustong-gusto mo yun eh. At sabi ng spirits mo at ng yung angel guides, this is the right path. Okay? Isara mo na yan, i-close mo na. Okay, this week is a pivotal moment para sa'yo. Pivotal in a sense na ito yung talagang defining moment para sa Scorpio. A defining moment, leaving something behind and standing up for yourself. At sabi mo, isara na yan, papasok na ako sa bagong cycle ng buhay ko, bagong era ng buhay mo, Scorpio, no? Kung ito may tungkol sa trabaho, to heartbreak na to, talagang ngayon, babangon ka ulit, maghahanap ka ng bagong landas pagdating sa iyong career. Kung ito man po ay love life ngayon, nakita ko babangon ka on your own. You don't need another person to complete you. You need to be complete first bago ka umibig ulit. Okay? Nakita ko rito, sabi ng spirits mo, time na to let go and to build yourself again. At itong bagong era mo, marami kang may experience na bago, marami kang makikilala na bago, marami kang mga pagkakataon na gusto mong kunin. At yun ay deserve mo ha. Huwag mo sayangin ang pagkakataon sa pag-iyak sa isang bagay na tapos na. Lagi kang tumayo, taas noo, and lumaban ulit. The world card, sabi dito, the world is yours. The world is yours to conquer. Kaya mo yan. Napakalaki ng mundo para magdusa ka o para manatili ka sa isang kalungkutan, sa isang bagay. Lawakan mo ang iyong mundo, lawakan mo ang iyong pag-iisip. Sinasabi ko sa iyo, maraming blessing ang naghihintay para sa iyo, okay? Hindi pa ito katapusan ng buhay, maaring katapusan ng mga nangyari in the past, and na yun, tuldok na, pero hindi pa tapos para sa iyo. Okay? Marami ka pang pwedeng abutin. At sure ball, hindi ka naiiyak sa susunod, okay? Napakaganda for you. Napaka-hopeful para sa iyo, okay? The world cards being clarified by the Three of Wands, yes. Nakita ko rito na what you've been waiting for is here, na bagong simula, bagong pagkakataon, durog-durog ang puso mo, sabi mo, I want change in my life. Nakita ko na dito with a Tower card. Gusto mo na magbago ang buhay mo? Sawang-sawa ka na sa nangyaring pain? Ikaw rin parang feeling mo, habang buhay ba akong ganito? Habang buhay ba ako umiiyak? Habang buhay ba akong talunan? Habang buhay ko ba dinadamdam yung pagka-bitter sa kanya? O pagka-bitter sa nangyayari? O sa nangyari dati? Kailangan ko ng magbago. Kailangan ko ng bagong hangin, bagong environment, bagong pagkakataon. I want the energy back to myself. I want the fuel back into my system para makadire-diretso ako, no? And here you are. Kung ano man yung pinray mo, nakita ko parang nagdasal ka and sabi mo, God, ibigay mo para sa akin, handa na po ako, yes, sugutan ng puso ko pero ready po ako for something new. And then nakita ko talaga this week marks the start of a new life, okay? This week marks the start of a new life for Scorpio. Sinarado mo na yung nakaraan, may darating na bago. Tingnan mo naman, pagsara mo ng past cycle mo at sabi mo, ready na po ako tumulay sa bagong portal. Ayun, boom, may dumating. At yung darating na yan, kailangan ng kahandaan mo ha, kailangan mo daw i-take for granted. Huwag mo rin daw madaliin ang sarili mo. That's what I'm hearing. Huwag mo madaliin, relax ka lang. Things take time, most especially, bigyan mo din ng space ang sarili mo, no? Bigyan mo rin ng, parang
ipat mo naman na likod para, uy, okay lang Scorpio, okay lang kahit hindi mo pa masyado naiintindihan, okay lang kung nag-a-adjust ka pa, normal yan, at bigyan mo din ng kindness ang iyong sarili. Okay? In the area of what you want, you have the Tower card. Yes, you want to change now. Gusto mo nang matanggal dito, gusto mo nang maabot yun, gusto mo nang makaalagpas dito sa problema mo na to, gusto mo nang makaalpas doon sa sorrow, doon sa grief, no? Meron sa inyo, nagdadamdam pa ngayon ng grief, ng mga nawala, ng mga natanggal, ng mga nangyari. At paulit-ulit pa nag-replay sa isip mo yun, kahit na minsan sabi mo, ayoko nang alalahanin, ayoko nang pag-usapan, ayoko nang maging bitter, pero hindi mo maintindihan ang pangyayari, replay siya ng replay sa isip mo. And normal lang yun kasi you're trying to grieve what happened. You're trying to like assess kung ano ba talaga yun naging pagkakamali, kung saan ako nagkulang, kung sila ba o ako, kung meron pa ba akong dapat baguhin, so that on the next adventure, on the next journey, hindi na ulit mangyari yung mga pain na yun. Pero don't, para huwag mo naman daw masyadong bubugin ng sarili mo, Scorpio. Okay? Be kind to yourself. May mga pagkakamali talaga, normal yung tao ka lang. Sabi mo lagi, pag meron naninita sa'yo, sabi, ikaw kasi ginawa mo ganyan, kaya nangyari to, kaya nangyari yan. Sabi mo, tao lang ako, nagkakamali ako, pero mas maganda yung natuto ka. No? At yun ang importante ngayon. Natuto ka na ba sa past, Scorpio? Sa heartbreak na to, natuto ka na ba doon? Kasi kung yes, sinasabi ko sa'yo, hindi na to maulit. Once talaga natuto ka na, it will not happen again. Kasi alam mo na yung iiwasan mo, alam mo na yung i-fine tuning mo, alam mo na yung mga bagay na dapat i-avoid, at alam mo rin na yung mga bagay na dapat itama. Okay? With the changes here, nakita ko na ikaw mismo ang kusang gusto magbago. Either gusto mo na umalis sa trabahong yan, gusto mo na umalis sa love life na yan, gusto mo na umalis sa lugar na yan na parang sabi mo, wala na akong growth dito. Sa tuwing nandito ako, naalala ko lang siya o naalala ko lang yung nangyari sa akin o yung mga nagpagkakamali, yung pagkadurog ng puso ko. I want a fresh start, parang ganyan, no? And I feel like this is the right moment for you to really go on with the changes, go on with the drastic change na gustong-gusto mong gawin. Parang binibigyan ka ng kalayaan ng spirits mo na simulan na yan. At para angkinin mo yung pagbabago. Di ba si parang nyo ba yung Temptation of Wife na Korean novela, yung si Angeline, di ba parang nagkaroon siya ng problema sa love life niya and then iniwan siya, muntik na siyang madedo doon, di ba? Tapos nakabawi siya. Siya mismo kinuha niya yung pagkakataon na ibangon ng sarili niya. Nag-aral siya ng cosmetics ba? And also ng fashion. And pagbalik niya, isang bagong tao na siya. Matapang, matibay, matatag. At talagang hindi na siya katulad before. No? So parang ganun, ibangon mo ang sarili mo. Tulad sa mga revenge movies, sa mga revenge teleserye, na this is the change that you need in order for you to grow, in order for you to see your full potential. Okay? Pero huwag ka mag-revenge ha. Sinasabi ko lang na baguhin mo yung buhay mo from mahina, from lagapak, from pagkabagsak into a Scorpio na matibay, bagong-bago, at saka palaban, di ba? Pero huwag ka mag-revenge. Bad yun, okay? Bad yun. Hayaan natin pang teleserye ang revenge, okay? Ikaw, kailangan baguhin mo ang buhay mo for the better. Kalimutan ang past, forgive the past, forgive yourself, pero dapat mas matibay ka ngayon. Dapat much better ka ngayon. Mas wise ka at mas matapang ka today, okay? The Tower cards being clarified by the Queen of Wands. Yes, din naman, kakasabi ko lang, mas matibay, mas matapang, mas palaban. Ito yon si Queen of Wands. Alam mo, pag nakita ko si Queen of Wands, para siya si Marian Rivera. Palaban, matapang, hindi siya wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao, wala siyang pakialam sa opinion ng ibang tao, kung sino siya, yun siya. At ganun ka rin dito with the Queen of Wands. Dapat mong i-embody ito, maging matapang, palaban, susugod, pero hindi susuko, nasa tamang lugar ang iyong nilalaban. At saka ikaw yung uri ng tao na hindi bibigay porke may sabihin ng ibang tao sa'yo. Porke merong pandadown o panlalait, hindi mo siya iindahin. Mas lalong ilalaban mo pa. No? Yun ang power mo kailangang i-embody this time. Tama na yung pagkagupo mo sa takot, pagkagupo mo sa pain. Palaban era mo na to, okay? In the area of what you need, you have the Knight of Wands here. Si Knight of Wands, sabi niya, sugod, laban, huwag ka uurong. Because this is a card of go for it. Go for it, chase it, run for it. Kunin mo, huwag kang hihinto, huwag kang papapigil sa kanila. Ito yun. At saka si Knight of Wands, it's a card of passion, card of fire. Siya yung uri na tao na talagang masiklab yung damdamin niya, na ilaban yung isang bagay, ilaban yung mga bagay na gusto niya, sa paraang nag-e-enjoy siya. No? Hindi pwedeng laban ka lang ng laban o gawa ka lang ng gawa, tapos hindi mo mahal yun, pero sa isip mo gusto mo lang. Mali naman yun, di ba? Parang, Scorpio, you're very, very passionate. You're very, very passionate for what you want. Kaya madalas kang ma-misinterpret, madalas kang sabihin na matigas ang ulo mo kasi ginagawa mo lang yung passion mo eh. Ginagawa mo yung gusto mo. Kaya maging Knight of Wands ka this time.
Work on your passion. Ilaban mo yung mga bagay na gusto mo with passion, with love, with so much care, with so much enthusiasm. Ilaban mo yan. Magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo, ha? Huwag naman yung labang parang napipilitan ka lang. Kailangan bukal sa loob mo, okay? Pag bukal sa loob mo, hindi ka na naman masasaktan. Pag bukal sa loob pa talagang totoong yun ang nais mo, walang way para masaktan ka dito. Because that is something that you love, eh. Pag love mo, pagkatsagaan mo, pag love mo, aangkinin mo, pag love mo, magiging selfless ka, di ba? So kahit puyat, kahit pagod, kahit nahihirapan, ilalaban mo pa rin. Kasi alam mo, yun yung love mo, okay? Knight of Wands being clarified by the Queen of Pentacles. Queen of Pentacles is all about your money. It's all about multiplying your resources. It's all about getting wealthier more than ever, no? So sabi ng spirits mo, magpayaman ka muna ngayon, Scorpio. Tama na yung mga heartache, heartbreak, pagkadapa, pagkalungkot, pagkadurog ng puso ngayon. Sabi ng spirits mo, magpayaman ka muna. Okay? Kunin mo lahat ng pagkakataon para yumaman ka. Pag may dumating na opportunity, pag dumating na pagkakataon, pag mayroong sideline o mayroong serbisyong kukunin mo, parang, oy Scorpio, magaling ka daw mag-mani-pedi, pwede ka ba dito, arkilahin ka namin? Or Scorpio, magaling ka photography, arkilahin kita sa birthday ng pamangking ko, ganyan, pwede ka ba? Parang sabi ni spirits mo, this is the right time for you to think first about your wealth. Kaperahan, iyong ipon, ang iyong panggastos, ang iyong expenses, it's all about your resources at lalago siya this time. Kaya ikaw dapat maging masigasig ka, mas maging palaban ka, wag kang magtatago lang sa kwarto dahil dinadamdam mo yung pain, mas maging palaban ka. Ipakita mo sa kanila na kayang bumangon. You're like the phoenix getting out of the ashes, ika nga, di ba? In the area of what's affecting your current energy, you have the Seven of Pentacles. Seven of Pentacles, ito yung parang leaving something behind kasi wala nang uubra. No? Parang piniga mo na lahat, ginawa mo na lahat para sa kanya, para sa taong ito, para sa pangarap na ito, para sa trabahong ito. Pero na-realize mo, hindi worth it ang lahat. Parang lahat ng pinaghirapan mo hindi nagbunga. Parang lahat ng ginawa mo nauwi sa wala. Kaya parang ikaw ito, ready ka na to close, ready ka na to start over. Kasi gusto mo na maghilom. Gusto mo nang ibigay naman sa iyo ng kapalaran yung magagandang bagay na pinag-i-it sa iyo before. Nagsakripisyo ka na nga, nagpakamartir ka pero nauwi pa rin sa wala. Di ba parang unfair naman nun? Deserve mo na makuha yung mga bagay na kaya mo ibigay. So ngayon, utang mo sa sarili mo yan, Scorpio. Hey? Utang mo sa sarili mo yan. Na ilaban naman yung mga bagay na may return, may balik, may reciprocation. Kung nagmamahal ka ng tapat din siya bumalik sa'yo. Kung nag-expend ka ng money about something, dapat yung balik niyan, yung kapital mo bumabalik. Kapag ikaw nagpapagod sa isang bagay, dapat naman yung reward mo makuha mo, diba? So ito, nakita ko talaga in the past, sobrang heartbreaking ito because yung mga bagay na pinagsumikapan mo nauwi sa wala. Nauwi sa paghihintay ng matagal, pabalik-balik ka na pero wala ka pa rin nakuha. Nagpasensya ka na paulit-ulit, pinangaralan mo na, pinagpasensyahan mo, inintindi mo, pero ganoon pa rin ang ginagawa sa iyo. So ngayon, time na to really think, bakit ba ako nagkakasya dito? Bakit ba ako nag-stay sa isang relasyon? Bakit ba ako nag-stay sa isang pangarap o sa isang trabaho o sa isang career na walang pinapatunguhan for myself? At dito, talaga nagkaroon ka ng lakas sa loob na isa rin, iwan ko na yan, I will leave this behind, isasara ko na tong chapter na to, kakandado mo na, imamighty band mo pa, ikakadena mo pa para sabi mo, mag-move on na ako on a new portal, at maghihintay sa iyo yung something new, okay? Meron naghihintay sa iyo, ang kailangan lang talaga ipagkatok mo. Ibig sabihin, sabi ng spirits mo, meron para kay Scorpio eh. May bagong darating para sa kanya. Nasa iyo lang daw talaga yung kalakasan na iwanan na yung past. Talikuran na yon. Wag nang lumingon pa, wag nang bumalik pa at mag-go on ka na sa yung future, okay? The Seven of Pentacles being clarified by the Six of Swords. Yes, talagang lumarga ka na daw. This is a card of transition. Card of talagang going on steady, hindi ganun kabilis, pero umaandar ka patungo sa calmer waters, patungo sa mga bagay na mas magaan at mas maayos for you. Most especially with the Seven of Pentacles here, talagang wala na eh. Wala ka na mapipiga eh. Kaya mag-move on na daw tayo pare-pareho, Scorpio. Okay? Mag-move on ka na sa isang bagay. Alam mo yan. Whether bagay sa buhay mo, depende po sa kung sino makaka-resonate. Meron ka na talagang dapat tigilan na. Halimbawa, pag-ibig na talagang wala ka na mahihita, parang hindi na kayang ibangon pa, hindi na kayang i-resurrect pa, o kaya tiwala from a friend, o pagkakaibigan na parang sabi mo, tama na to. Masyado na ako nasasaktan, mag-move on na ako. Kailangan ko muna i-save ang sarili ko, i-save ko ang dignidad ko, i-save ko ang aking peace of mind. Kaya sinasabihan ka talaga ng spirits mo na move on na. Diretso na tayo sa calmer waters. Iwanan na natin tong masyadong mapanakit sa masyadong mapanakit sa ulo. Isara na yung chapter na yan, pumasok na sa bagong portal at may naghihintay sa iyong magandang bagay. Especially here, in the near future, eto ka nakaupo ka, sobrang payapa mo. No? Iniwanan mo yung mga bagay na sobrang nagpahirap sa'yo at nilaksan mo ang loob mo. Eto ka, in the near future, sitting here, having a new job na talagang
tahimik, walang toxic, walang pahirap sa'yo everyday, walang toxic na boss o walang machismis na coworker. O kaya, this is a job na maalawa ng schedule, no? Nakakapasok ka ng maaga, tapos nakaka-uwi ka rin ng maaga, hindi mo siya na mabigat yung mga workloads, ganyan. So, parang mas magaan sa iyo ang buhay in the near future. Kung ito man ay pag-alis sa isang relasyon, for some of you, nakita ko in the near future, you're a kind of person na very wise na. Hindi ka basta-basta magbibigay ng pagmamahal sa mga taong kaibig-ibig lang basta-basta. Parang ikaw yun yung uring tao na mailap na, pero naniniguro, no? Parang hindi ka agad nagalaan ng puso mo sa taong hindi ka ganun ka-sure. Parang masyado mo nang pinoprotektahan ng sarili mo. Sabi mo, I will not settle for anything less. Kahit kilig-kilig lang yan o totoong pag-ibig, hindi ako papasok sa pag-ibig na yan nang hindi ako sure na sure. Ganun ka ngayon. Kasi ayaw mo nang putulin yung katahimikang meron ka. Napakatahimik napaka magaan, maayos, walang problema. Kung may problema man, pero maliliit lang, kaya mo lagpasan. Hindi umiinit ang ulo mo, hindi ka na-stress, hindi ka nagkakaroon ng anxiety. You're in the good place. You're in the quiet place. Hindi yung pelikula ha. Hindi yung pelikula na may mga alien. You're in a quiet mode sa buhay mo na parang you're okay na. Payapa ang lahat. So yun ang magsaya for you. Napakaganda niyan para sa'yo. No? Parang nakita ko talaga sulit yung pinagdaanan mo. Sulit kasi mas na-appreciate mo na yung buhay mo moving on. Parang dahil nakalagpas na ako sa pain na to, nalagpasan ko tong sorrow na to, tong heavy baggage na to sa buhay ko, dahil nakasurvive ka doon, parang anything that comes after is a grace, is a blessing, na parang sabi mo, pinagpapasalamat ko, nalagpasan ko yun. Parang kaya mo nang harapin kahit ano. Kasi nalagpasan mo to. No? Napakaganda for you. The King of Cups being clarified by dalawa, kunin natin. The Strength card, yes, katatagan ng puso. Naging matatag ka, naging matibay ka, kaya ang reward sa iyo, katahimik ka ng buhay. Katiwasayan ng buhay. And lahat ng bagay na darating, sabi ko sa iyo nga, on the next time, lahat ng bagay na darating, kayang-kaya mo na harapin. Kasi pinatatag ganito. I don't know why, kung ano po nangyari sa inyo ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, na parang sobrang painful, na halos di mo kinaya, pero nakabangon ka, nakalagpas ka doon. Kaya ngayon parang you're a survivor, you're a kind of person na sobrang tibay na, at wala nang kahit sino man makakatibag pa sa'yo. Okay? You have the Five of Swords. Yes, ngayon, dahil nalagpasan mo lahat ng painful, isipin mo na lang kung ano yung mga bagay na nangyari after that, no? Wag ka na daw magpaka-Peter, wag mo na daw isipin pa kung sana ganito, sana ganyan, ginawa ko sana ganito, sana ganyan. Wag mo na isipin at i-replay pa sa isip mo kung ano yung possible mo pa bang ginawa before. Tapos na yung tuldok na yun. Ngayon, isipin mo na lang yung tagumpay na papasok sa'yo. Yung mga magagandang bagay, celebrate the small wins, celebrate the big wins, hindi mo kailangan mag-dwell sa negativity. Always see the beauty of what you have, okay? In the area for challenge, you have insight. Insight is the fruit of wisdom. Keep a learning attitude. Yes, dapat isipin mo lagi, ano yung napupulot kong aral dito? Ano yung napulot kong magandang bagay mula sa paghihirap kong ito na pwede kong dalhin habang buhay, na parang, dahil natutunan ko to dito, hindi ko na to babalikan, at yun ang ilalagay ko sa isip ko para to make sure to myself na hindi na ako babalik doon kahit kailan. Halimbawa, failed relationships, halimbawa, cheater yung lalaki o yung babae, may isip mo, sa susunod kong relasyon, hindi ko na dadanasin yun. Alam ko na yung mga telltales, alam ko na yung mga signs, alam ko na yung mga red flags para next time, hindi ko na ulit dadanasin to. Okay? Meron ka mga insights, meron ka mga learnings at wisdom na nakuha. Okay? Another message, you have harmony. Harmony is the beautiful melody in relationships. Yes, ngayon kailangan mo doon i-build yung matibay na harmonious relationships o matibay na pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan mo, sa iyong mga close friends, sa iyong close family members, sa iyong circle. Kailangan matibay, matatag at talagang peaceful ang relasyon mo sa kanila. Parang sabi ni spirits mo, doon mo na lang daw ilaan yung pagmamahal mo. Okay? Another message, you have creativity. Yes, ilipat mo daw yung iyong heartache into creativity. Halimbawa, natanggal ka sa trabaho, magkaroon ka doon ng mga recreational na activities. Halimbawa, magaling ka ba mag-tennis, o basketball, or volleyball, or drawing, or kanta, no? Pero rin sayaw, zumba, anything na magbibigay sa'yo ng creativity out of you. Para meron kang outlet na hindi mo maramdaman yung sakit, hindi mo maramdaman at totally makapag-move on ka na. Parang kailangan mo ng isang bagay na magiging busy ka. Where doon lalabas lahat ng passion mo, creativity, at magiging productive ka, ika nga. Okay? challenge mo, you have the Hangman. Kailangan mo malinawan. Especially here, kakasabi ko lang, insights. Kailangan meron kang mapupulot dito na parang, now I understand. Kaya pala iniwan ako ng taong to kasi kailangan ko mag-focus sa negosyo ko. Kasi yung negosyo ko pala lalago. No? So parang inalis siya sa'yo ni God para makapag-focus ka sa malaking bagay. O halimbawa, kaya pala natanggal ako sa trabahong yun kahit ang galing-galing ko, hindi ko alam ba't ako na lay off. Pero may darating bigla na bagong blessing o bagong trabaho na mas higit pa no sa bagay na nasaktan ka.
Okay? So, lagi mong isipin na there's something more or something better waiting for me out there. Kaya hindi ko kailangan panghinayangan yung mga bagay na nawala na. Ngayon, kailangan mo tapangan ng sarili mo. Hanapin mo yung kakaibang perspektibo sa pinagdadaanan mo ngayon. Hindi ka laging nakalungkot dyan o nag-iisip ng negative. There's something out there coming out of this situation na pwede mong gamitin panimula. Okay? The Hangman, clarify natin siya. The Hangman, i-clarify po natin siya. Spirit Guides, Holy Spirit. Hangman's being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, sabi ng spirits mo, wag ka magmamadali, okay? Pagplanuhan mo mabuti yung gagawin mo next time. Halimbawa, babangon ka pa lang ngayon, magkatrabaho ka ulit, pero kang papasukin na bagong portal sa buhay mo at may naghihintay para sa iyo na bagong trabaho o bagong pagkakataon. Sabi ng spirits mo, every step pag-isipan mo muna, okay? Okay lang kahit hindi ka agad mag-decide, okay lang kahit parang ang tagal-tagal mo mag-adjust, nanggaling ka sa painful Kaya dapat maintindihan yun ng mga tao sa paligid mo, okay? Na parang you're still on this transition period. Kaya ngayon, kung meron kang balak gawin, pag-isipan mo muna mabuti, timbangin mo para buong puso mo siyang gawin at hindi ka bumitaw anytime. Okay? Plan meticulously. Pag-isipan, pagplanuhan, pagtanungin mo muna sa pamilya mo o sa mga kaibigan mo, sabi mo, itong gusto kong gawin, babangon na ako, magsisimula ako ulit. Sa tingin nyo, anong maganda kong gawin? Tama ba tong plano ko? Tama ba tong gagawin ko? Tapos, pag narinig mo yung mga opinion nila, timbangin mo. Ikaw pa rin na mag-decide, okay? Ikaw pa rin na mag-iisip niyan. Ikaw pa rin ang magbibigay sa'yo ng final verdict. Pero at least, nakikinig ka at tinitimbang mo bago ako kumilos, okay? In the area of fortune, you have Desert Passage, trust there's a divine plan. Yes, tinan mo naman, kahit maglalakad siya sa loob ng disyerto, nakatakot siya, nag-aalinlangan, pero sabi dito, trust there's a divine plan. May plano sa iyo ang Diyos, kaya kung nahihirapan ka ngayon at saka natatakot sa gagawin mo, huwag ka mag-alala, protektado ka at merong plano sa iyo ang Diyos. Okay? Another message of Mystic Healer, healing energy flows through you. Yes, kakasabi ko lang sa iyo kanina, ito na yung panahon para paghilumin ang iyong mga sugat. So, huwag ka mag-alala, you're now having this Mystic Healer, healing energy flows through you. Kayang-kaya mong gamutin yung puso mo. Kayang-kaya mong gamutin yung mga nangyari at magsisimula ka ulit. Okay? Another message, you have grounding, go deep, explore your roots. Yes, isipin mo mabuti saan nagmumula itong tapang mo ngayon. Saan nagmumula itong sigasig mo na lumaban ulit at sumubok sa mga bagong bagay. Pag naiisip mo yun, yun yung magiging energy mo at magiging dahilan mo para lumaban pa ulit. Okay? With the Page of Pentacles here, yes, may papasok sa yung bagong blessing. Congratulations. Pwedeng bagong negosyo ito, or bagong trabaho, bagong career, o bagong pagkakaabalahan. Creativity, pwedeng passion mo to. Na halimbawa, magaling ka maghalaman. Pwedeng doon ka magsimula, magbenta ka ng mga bulaklak, or halaman, or mga paso, o mga seedling, kung diyan ka mahilig, no? Pwedeng yun ang gawin mo. Basta something, anything this time na pagsisimulan ng bago mong karera, pagsisimulan ng bago mong gagawin. Nakita ko talaga dito na curious kayo sa'yo, ay, pwede ko palang gawin to, sige try natin, tapos ikaw, everyday yun ang ginagawa mo, nagiging passionate ka, tapos nagiging curious ka, na parang everyday inaaral mo siya, tapos pinapalaki hanggang sa makuha mo na yung katas ng blessing na ito, no? So, ngayon na pagkakataon, Scorpio, na aralin mo, buhisiin mo, find something that will make you busy, that will make your time worthwhile, at talaga magiging kapaki-pakinabang para sa'yo. At nakita ko na dito magiging malaking blessing yan, no? Maraming mga plantito nung panahon ng pandemic na wala silang pagkakaabalahan, sobrang nakakulong lang sa bahay, bigla sila nagkaroon ng time for plants, and then nag-YouTube sila. So, YouTuber ka na, nag-enjoy ka pa sa plants mo. So, parang ganun din. Find your passion, find something that will make your heart flutter, make you energize, at doon ka magsimula. Mali mo, yan na pala yung bagay na makapabalik ng sigla mo, magiging kapaki-pakinabang din in the future, at magbibigay pa sa'yo ng kaperahan, di ba? The Page of Pentacles being clarified by the Justice card. Yes. Ngayon, yung hustisya babalik ka sa buhay mo. Parang dati super unfair, di ba? Lahat ng bagay na pagkabagsak, pagkalugmok, pagkatalo, pagkalubog sa komunoy, lahat yun parang sa'yo mo unfair. Nagmahal lang naman akong tunay, nagtrabaho naman akong tapat, masipag naman ako, bakit ako nasaktan ng ganito? Sabi ng spirits mo, this week, nagsimula na iyong hustisya. Babalik na sa'yo yung mga bagay na pinagkait sa'yo, gumaganti na o parang bumabawi na sa iyo ang kapalaran, ang iyong heaven, ang iyong universe, bumabawi na siya sa iyo. Now, binibigay na yung mga bagay na deserve mo makuha. At ito yun, may reward ka this time. Meron kang bagong simula o bagong opportunity na ito mararamdaman mo, time na for me para bumangon, time na for me para mag-start ulit. Okay? In the area for divine messages, you have faith in your dreams. Yes, sa mga pangarap mo this time, pagkatiwalaan mo lang yan, huwag kang bibitaw, believe in yourself, believe in the power of your dreams, and survive. Sabi nga ng tagline ng Starstruck, kung natatandaan nyo po yung Starstruck na Janeline, that is the tagline believe in the power of your dreams and survive. Diba? So, it's time also to release negativity. Yes, ito yun.
Yung mga negative feeling mo about something, sabi nga ni Five of Swords, kalimutan mo na yun. Huwag mo na alalahanin yung mga negatibo. Mag-move on ka na, okay? Another message you have, your commitment is being tested. Yes, ito yung pagkakataon na tinetest ka ng tadhana hanggang saan ang kaya ni Scorpio sa pagbangon niya, hanggang saan ang kaya niyang gawin para bumawi sa buhay at ibalik yung control niya sa kanyang nawasak na puso o nawasak na pangarap, no? Ito yung pagkakataon na yes, babangon ako, pero hanggang saan ba to kaya mong dalhin? Baka mamaya ningas kugon ka lang, gusto mo lang ngayon, gusto mo lang mag-try ulit ngayon, pero bukas makalawa, ayan ka na naman, bagsak ka na naman. Yes, like I've said kanina, nag-a-adjust ka pa, pero ipakita mo naman na consistent ka, na parang everyday, pipilitin mo ang sarili mong bumangon, bumawi, lumaban, kasi para sa'yo din naman yan, okay? Especially here, with the Sun card here, nasa iyo ang freedom, nasa iyo ang kalayaan this time na gawin yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo. No? Ito mga nakaraang buwan, nakaraang taon, meron ko mga ginawa na parang you did so, we did a lot of things na sobrang parang selfless, no? Lahat binigay mo, lahat inabot mo, lahat pinagkatiwala mo sa kanila at to the point na nasaktan ka lang. Ngayon, sabi ng spirits mo, sa bawat gagawin mo daw, kailangan kasama mo ang puso mo. Kailangan kasama mo yung sarili mong kaligayahan, okay? Sa equation, so sa buong plano mo, nasaan ka doon? Nasaan yung kaligayahan mo doon? Nasaan yung happiness ni Scorpio doon? Dapat laging kasama yon. At wag na wag mong iiwanan ng sarili mo. Okay? Bring your own happiness in everything that you do. Para hindi mo maisip, teka, ba't ko ba ito ginagawa? Para sa kanila? Para sa kanya? Para doon? Para sa pera? Pero masaya ba ako? Pag masaya ka kasi, may saysay lahat ng bagay at hindi ka mapapagod, hindi ka mahihirapan. Yes, I know, may pagod, may hirap, may puyat, minsan masakit, minsan nakakainis ng ulo, pero dahil mahal mo yun at maligaya ka doon, hindi mo iindahin. So, sabi ng spirits mo, lagi mong isipin na dapat, masaya ba ako dito? Kontento ba ako dito? Kasi kung hindi, hanapin mo yun sa ibang bagay. Okay? Don't settle for less. Okay? Don't settle for less. Nanggaling ka na sa pain, dapat ngayon, haligayahan naman. Okay? Sun cards being clarified by the Two of Cups. Yes, it's all about your connections, your soulmate patterns. Pwedeng sa friend, best friend, sa family members, sa iyong mga pamangkin, sa iyong mga anak, pwede rin sa lover mo to. No? Kung meron kang balak na hanapin in the near future na bagong lover, bagong relasyon, bagong pag-ibig, sabi ng spirits mo, dapat ilagay mo isali yung kaligayahan mo. Hindi pwedeng kaligayahan lang niya o kaligayahan lang ng partner mo. Dapat masaya ka din. Kasi kung nagbibigay ka lang nagbibigay, hindi yun equal love. That is transactional relationship. Diba? Kasi parang puro pagmamahal lang niya eh. Kanya lang eh. Kalayaan niya, pag-ibig niya, kung ano lang gusto niya. Ikaw, paano naman ikaw? Dapat ngayon, iniisip mo na daw, dapat equal. Equal give and take. Dapat binibigay mo, bumabalik din. No? At may kalayaan ka doon. Always include your happiness in any relationships na meron ka. Hindi pwedeng laging kang patalo, hindi pwedeng laging ikaw yung nagkatsaga lang o nagtitiis sa kakarampot. Kailangan patas, kailangan pantay. Okay? Para hindi mo na ulit danasin pa yung heartache. Huwag ka nang pumayag na ikaw lagi yung lugi. Okay? Ang outcome, mamaya pag-usapan natin later, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have candle, you will be shown the way. Yes, kung nahihirapan ka ngayon, merong simbolismo ang kandila na ipapakita daw sa'yo ni God yung tamang landas. Malay mo this week, magkaroon ka ng aha mo. Ngayon gets ko na. Alam ko na ipupuntahan ko. Meron kang realization na ganyan this week, okay? Another message, flute, disappointment in a friend or a lover. Yes, kasi siguro may heartache ka ngayon, meron kang disappointment o talaga painful experiences from a lover or a friend. Okay lang yan, malagpasan mo yan. Meron kang kandila dito showing you the way kung anong dapat mong gawin after that disappointment, okay? Another message, you have weeping willow, family sorrow. Meron ka daw talagang marubdob o painful experiences with the family. Pwedeng hindi ka nakakaunawaan ng kapatid, ng magulang, ng pinsan, o ng mga anak mo, no? Baka may away-away o dyan sikulot. Parang ito na yung time na bigyan mo daw muna ng space, no? Magkaroon muna kayo ng espasyo, ng malayo. Huwag mo daw munang pilitin na magkabate. Huwag mo munang pilitin na magkaayos. Hayaan mo maghilom muna. At kapag ready ka na at ready na rin siya, kung sino man yan, pwede na kayo mag-usap at the right time, okay? Ngayon, ipahinga mo muna ang sarili mo. Hayaan mo munang tumakbo o kumawala yung pain, yung anger, yung naging problema. Huwag mo munang pilitin na mabuo yan, okay? Darating tayo sa time na yan, okay? Another message of carrot, opportunity, or windfall. Yes, meron ka ngayon bagong trabaho, bagong opportunity, or sideline, or bagong paraan para magkaroon ka ng pera. So, congratulations. Another message, you have lion, time to act. Panahon na daw talaga ngayon para bumangon ka. Isara na yung chapter behind. Take a move towards your new portal. May naghihintay para sa'yo. Yakapin mo yun. Especially here, may new job ka, may new opportunity ka. Another message, you have mountain road. You're on the road to success. Yes. Pagkadapa mo dati, nasa punto ka na ngayon na ikaw naman aangat. Okay? So, congratulations. Success is on the horizon. Ang outcome mo, ito yung Scorpio. Ano kaya ito? But first, ihanda mo na ha. Ang yung isang tanong, isang sagot. Sasagutin natin yan later on. Okay? Ang outcome is Scorpio para sa August 11 to 17 ay
Wow, two of wands. Yes, you're now ready to leave something behind. Iiwanan mo na yung mga bagay na comfort zone mo, yung nakasanayan mong mundo, nakasanayan mong ginagalawan, yung iyong play safe era, no? Patapos na yon. Nandito ka na sa punto na gusto mo na mag-try ng something else, gusto mo nang pumasok sa mga bagong bagay. Ito talaga yung with the world card, entering a new portal, a new era, at ready ka na talagang kunin yon. Ngayon napakalinaw na. Meron ka ng clear path moving on. Sabi ng spirits mo, tapangan mo ha, lumaban ka, sumubok ka ng mga bagong bagay na hindi mo pa nagagawa, sumubok ka ng mga pagkakataon na noon na nakakatakot, nakapag-alinlangan, may kaba, may duda, pero gawin mo pa rin. Because parang sabi ng spirits mo, be rebel this time, no? Para ito yung pagkakataon na gumawa ka naman ng mga bagay na hindi laging comfortable, hindi laging nasa comfort zone, para mag-grow ka, para malaman mo kung hanggang saan ka pa pwedeng pumunta, kung hanggang saan pa pwedeng abutin yung mga pangarap mo, yung mga paa mo, yung mga mata mo, no? Explore the world and you will see what's yours at makikita mo rin yung mga bagay na gustong ibigay sa iyo ni God, okay? Parang bumabawi talaga sa iyo yung pagkakataon kasi nasaktan ka na in the past eh. Ngayon, kailangan mong bawiin lahat ng yan at habulin yung mga bagay na para sa iyo, okay? Yun lumabas, you have the Emperor card, yes. Ngayon maging matapang ka. Maging matapang ka sa buhay na suungin yung mga bagong landas. I'm seeing you traveling, pero sa inyo lalabas ng bansa o lalabas ng syudad nyo. Kaya sabi mo, ayoko na dito, marami akong painful experiences dito. Gusto ko na umalis, gusto ko na lumipat sa ibang trabaho, sa ibang career, sa ibang bahay, pwede rin, o sa ibang lugar. And yun ay kailangan ng katapangan in your part. Katapangan in a sense na kailangan pinag-iisipan na hindi pwedeng bara-bara lang o hindi pwedeng gawa lang ng gawa. Kailangan kalkuladong kilos ito. Pinag-isipan, pinaghandaan, pinagtanong-tanong mo sa iba't ibang tao para, uy, ito plano ko, tama ba to? Am I having this sound plano niya? So, kailangan tanungin mo, timbangin mo, okay, kung ano yung iba't ibang opinion nila, timbangin mo, saka ka makapag-decide. Pero, sabi ng spirits mo, kailangan umahakbang ka talaga. Hindi pwedeng kontento ka lang dyan sa ginagalawan mo. Kasi wala nang growth dyan. No, paulit-ulit lang mistake dyan. Kailangan mo nang umalis, kailangan mo nang mag-iba ng ruta o mag-iba ng ginagawa. Okay? At tapangan mo ang sarili mo. Mahasayang lang ang plano, mahasayang lang ang idea kung walang hakbang. Okay? Kailangan hinahakbangan, binibring down sa yung reality ang bawat plano. Okay? So Scorpio, that is your August 11 to 17. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Okay? So Scorpio, close your eyes and concentrate on this one question. Spirit guides, Holy Spirit, bigyan natin kay Scorpio sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel spirit card because your angel ngayon ay nasa tabi mo. Bibigyan ka ng gabay at guidance para sa question mo na ito. Okay, you have 1 and you have 2. Okay, Scorpio, open your eyes, inhale. And exhale. The answer to your question is you have the 2 of Pentacles upright. You have the 4 of Pentacles in reversed. You have meditation brings answers. And you have not the right time. Okay, malino sabi ng angel mo, hindi daw ngayon ang tamang panahon para actionan mo yung question mo o para makuha mo yung sagot sa question mo. Hindi pa to ang tamang time para dyan. So, ipagpaliban mo muna. Sabi rin niya, meditate brings answer. No? Parang time to go to the beach, go to the park, sa kwarto kahit nag-sound trip ka lang, o kaya kahit naglilinis ka ng bahay, naglilinis ka ng banyo, minsan time yun para makapag-meditate, makapag-isip ka ng tama, lumilinaw yung isip mo, nare-relax ka, no? Doon mo daw mahanap kung ano talagang gusto mo o kung ano yung next step mo moving forward. Pero ngayon, huwag mo daw munang harapin yung question mo, huwag mo daw pilitin pa kasi baka hindi mag-work this time. So, hintayin mo daw yung tamang pagkakataon, okay? Sabi naman ng spirits mo, you have the 2 of Pentacles upright. Nahihirapan kang mamili sa dalawang desisyon o nahihirapan kang mag-decide totally with your question whether pinapahirapan ka ng ibang tao o ikaw mismo nahihirapan ka sa tamang landas na gusto mong piliin. Because kaya ka nahihirapan dahil ayaw mo bitawan yung ibang bagay. Okay, Scorpio, you have the 4 of Pentacles in reverse. Meron ka mga daladalahin na hindi mo na kailangan panghawakan pa this time because nagpapahirap lang yan sa'yo. Kaya ka nahihirapan mag-decide na kunin pa yung mga bagong bagay kasi marami ka ng daladala eh. Marami ka ng hawak-hawak sa buhay mo na ayaw mo i-let go. Halimbawa, responsibility o kaya mga gamit literal o kaya mga bagay na pinaprioritize mo. Kaya yung bagong papasok, ayaw pumasok-pasok dahil hindi ka pa nakapaglinis ng buhay mo, no? Itapon yung dapat itapon, bitawan yung dapat bitawan, putulin yung dapat pitulin para gumaan ang damdamin mo, magkaroon ng espasyo para sa mga bagong bagay mo, especially about your question. Ngayon, kailangan mo mag-decide what you need to let go in order for you to achieve yung mga bagong papasok. Kaya siguro, not the right time pa ngayon kasi may mga kailangan ka pang planchahin na kailangan mo bitawan para mapanghawakan mo yung balance ulit ng buhay mo at maharap mo na yung question mo. So you need more meditation this time para makapag-isip ka ng tama, makapag-relax ka at magawa mo yung dapat ng mga bagong desisyon na tama base sa iyong intuition, base sa iyong instinct. In the next week,
sabi nito, next 3 weeks or 3 months, sabi ng spirits mo, para magkakaroon ka na ngayon ng kalinawan dyan. So balik ka ulit dito, itanong mo ulit yan, baka may development na. Okay, Scorpio? So ang answer ngayon ay no, not the right time. Okay? So Scorpio, this is the answer to your question. Hopefully po nakaresonate ka. This is also your August 11 to 17. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Scorpio. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.